mga kaigsunan ko sa Segundo Distrito, nagilangkuban sa 5 ka lungsod sa Sinakaban, Todila, Clarin, Bonifacio, ug Don Victoriano, ug sa 2 ka dakbayan sa Tanggop ug Gusamis, maayong adlaw kanatong tanan. Latest COVID updates. Sa kauluhan, doon na 707 na confirm COVID positive, 45 ang nakabsan sa kinabuhi, o kauban ani sa positive officially mi-declare ang akong kauban sa Kongreso sa ilang pagka-affected, sama kang Senator Coco Pimentel, Senator Sani Angara, o ang ato ang dynamic na chairman sa Committee on Appropriations, si Chairman Eric Yap sa Axia is party list. Ang apprehensions dito sa kaulahan mao ang ato ang hospital facilities limitation and sa ato usab nga medical frontliners atong ubanan sa maong pag-ampo nga kining maong crisis nga badly nang igo karon sa tibuok kalibutan o sa increasing confirmed positive sa kauluhan. In due time matagaan ni og kasulbaran. Diri sa ato sa Segundo Distrito, ang atong routine facility hospital nga mao ang Mars Medical Center, maayo ang development. Pagkakaroon, usara gihapon ka PUI ang nagpabilin, and ang iyahang kahimtang is improving o nagpaabot pa kita sa iyahang test result. Dunay 5 ka PUM brought about kay nahimo ni silang roommates ni adtong 2 ka namatay, but by virtue of ang cause of death is renal failure o cardiac arrest, but just the same gi-considered as PUM, and kaloy sa Diyos ang ilahang sitwasyon wala magpakita og symptoms nga makonsider as person under investigation. Sa ato ang mga kalungsuran o sa dakbayan, ang atong mga PUMs wala magpakita og symptoms o strictly naka-quarantine tungod sa leadership sa ato ang local officials kang ipanguluhan sa atong mga mayores o gisuportahan sa atong mga barangay officials and the barangay frontliners. Ang mga PUI nga naa sa kalungsuran nga wala mga hospital did not develop into wala magka-severe symptoms. O dunay bagong na-discovered nga PUMs, kini tungod ni usahay banga mahilig taog palusot, no, nay kultura nato mga Pilipinhon, dayon napoy uban dili transparent. Mingkog natay newly discovered PUMs kay doon natoy pipila ka mga taga-ato sa Segundo Distrito nga display sa ilang trabaho gikan sa Cagayan de Oro, Iligan, misakay sa pambot
mitabok ug midunggo dire sa ato. Dayon katong driver sa pambot nga salbahis, no, gi pangayuan og dagkong pamasahe ug gidala dire nga dili unta to pwede, no, og nasakpan sa ato ang mga authorities. Nakalarga na ang barko, ang mga pambot, pero kani sila karon nga more or less 19 naka under quarantine o kaloy sa Dios as of now walay symptoms nga gipakita. Doon na say duha nga gikan sa Singapore, dayon wala mag-disclose, dito na lang dayon nahibaw pag-report nila sa trabaho, and then karon wala pa reporta, and they are now under strict quarantine, no, and then doon na po'y duha usab gikan sa Lanao del Norte. In totality, we have a very good performance sa ato ang mga frontliners. Ang atong frontliners sa medical sector, gikan sa atong mga kadokturan, mga nurses, mga medtics and other medical personnels, uban usab sa non-medical personnels na na-assign sa nagkalain-laing municipal and city health stations o sa ato ang National Hospital, ang Mayor Hilario A. Ramiro Medical Center. Salamat sa inyong makanunayon o heroic nga pagserbisyo sa atong mga katawhan. O sa ato usab mga frontliners in the enforcement of our quarantine, no, tungod sa lig-on nga liderato sa ato ang 5 kamayores, Mayor Delio Loon sa Sinakaban, Mayor Samuel Porhinom sa Todila, Mayor Loring Rua sa Clarin, Mayor Samson Dumanhog sa Bonifacio, ug mo'y presidente sa atong Mayor's League, Mayor Bertolfo Moralion sa lungsod sa Don Victoriano, ug si Mayor Jennifer Tan sa Dakbayan sa Tanggob, ug si Mayor Sanso Fernando Waminal sa Dakbayan sa Osamis. Sa ilang strictly enforce sa directive sa atong presidente ug sa executive order sa atong governor nga ila usab nga gi-implement through the respective executive orders, so ang atong quarantine enforcement is strictly observed, and although dili pa 100% based on our monitoring, but we are hitting 80 to 90% target compliance. Pursuant sa executive order nga gi-issue ni Governor Philip Tan, and again as reiterated by our different local chief executives, we have up to April 2, so pila ka adlaw na lang gikan karon, to evaluate whether or not we will be declared COVID-free, and whether or not ato bang i-extend ang atong community quarantine. No? Kini kung wala lay mga mulutaw, no, nga mogawas nga bagong PUI or mga PUI nga makasulod gikan sa lain nga lugar, no. So kini nagaagad unya sa recommendation usab sa atong mga local chief executives. Og ang recommendation sa atong local chief executives nagadipin kana natong mga katawhan, no, on the success of every towns and cities in the enforcement of the DOH advisories on COVID matters and compliance sa atong mga katawhan in support to the respective local chief executives in carrying such directive. Nga
kung perfect ang atong enforcement, wala na PUM, wala na PUI, then we will be sure that COVID-free ta. Although currently, na-feedback sa itong mga local executives, matuyin ko 80 to 90% compliance, kaya napagyapo yung mga 10% gahig ulo. No. So, kining ato niyang pagsakripisyo, kining dedicated service nga gihatag sa atong frontliners o sa akong mga kaubang stakeholders, inyong mga public servants, dako ang posibilidad, God willing, yung atong segundo distrito and probably the province of Misamis Occidental will be declared COVID-free. At least, mawala ang ato ang stress, mga Misamis nun, o dakong kabalaka sa maong pandemic na sakit. Ma-focus na to dayon ang atong pagsuporta, atong pag-ampo, ngadto sa kauluhan na sa ako ng gingon, everyday naga-increase ang mga PUIs nga confirm positive. Karon pinasikat sa gisulti sa atong presidente. Strict enforcement of the quarantine and then liberal enough to feed our people nga walay gutmon. There will be no hunger. In partnership with Governor Philip Tan o sa ato ang mga mayores dire sa atong distrito, inubaran sa inyong working congressman, we will be distributing food packs, no, sa 5 ka lungsod o sa 2 ka dakbayan. O majority sa lugar, dili lang ang affected sectors ang pagatagaan, but all household in the district, ranging from 6 to 10 kilos of rice with assorted canned goods and other food products. Kini ang initiative sa inyuhang mga local officials. We pulled our resources together. Governor Philip Tan, who is giving 2 million each city and 1 million each municipality in our district, except Don Victoriano nga 500,000 kay gamay raman ang ilahang lumulupyo. Inubanan usab sa inyuhang Deputy Speaker, kini atong ipanghatag sa atong mga different registered households diri sa atong distrito. Ang lungsod sa Tudela nakasugod na o hapit na mahuman. Ang dakbayan sa Usamis and the other areas are now preparing. So, kini nga food packs ipang hatag sa tanang households. Local initiatives ni wala pa'y labot ang hinabang unya sa national government pinagi sa DCWD nga pwede raon niya idugang pinasikat usab sa guidelines unya nga ilang ipagawas. Ngayon ko tanang households nga ang national directive is supposed to be for affected persons only. Katong nadisturbo ang ilang mga panginabuhi. Pero usahay gud kita dire sa ato ang distrito, atong probinsya, mayong po ta usahay throughout the country nga basta gani manghatag ng atong gobyerno o humingon affected areas, tanan man sa humingon affected. No? Bisan og
dili affected niya, dili niya makadawat, miyo na sad nga pinili ang gitagaan. So, nagkahukom kami sa atong gobernador, local officials, nga tanan tagaan, walay color sa politika. As a matter of fact, in the city of Osamis, when Mayor Waminal called a meeting sa iyahang mga barangay captains in preparation in the enforcement of these COVID-related activities, upat ka barangay captains nga dili kaalyado sa mayor. No? So, iyang giimbitar sa meeting kay ang maong pag-implement sa pagtabang sa itong mga katawan, walay pili sa politika. Mo hinungdan sad ang iyang mga BHW o mga BIPAT nga mga frontliners appeal sa girilisan sa mayor sa ilahang honorarium o additional COVID hazard allowance. So, diri sa atong segundo distrito o sa akong gingon ato pampaabuton unya ang sa DSWD. Although ang dakbayan sa Tanggob, ang giuna nila release karon ang mga affected areas like motor cab drivers, habal-habal, tricycle. As per report of Mayor Tan, they are giving 25 kilos sack of rice and other assorted foods. Pinasikad nining inyong representasyon and in coordination with the Department of Labor and Employment o sa atong mga local chief executives, atong governor, atong mga mayores, manghatag sad kita og hazard allowance to all our frontliners. The medical frontliners, gikan sa ato ang mga doctors, nurses, medical team, and non-medical personnel engaged in COVID-related activities. Ang ato ang mga BHW, BIPAT, PNP, Armed Forces of the Philippines personnel involved in COVID-related activities. Sa dakbayan sa Osamis, hapit na nahuman o pagpanghatag ni Mayor Ando ang iyang BSW, BIPAT, and PNP personnel. Ang ubang municipalities and cities mo follow probably next week after unya ma-distribute ang mga food packs. Kini concentrated efforts namo inyong mga public servants, kauban ng ato mayor, governor, and your deputy speaker in coordination with the Department of Labor and Employment. Mga kaigsunan sa segundo distrito o sa Tibok, Misamis Occidental under the leadership of Governor Tan, kining inyong Deputy Speaker and humble representation. Magpasalamat sa inyong continued support sa atong mga stakeholders nining atong pagpakigbisog karon nining maong medical crisis. Kang Presidente Digong Duterte for his strong leadership in leading the nation. O sa ato ang Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano, sa iya usab nga dakong pagpakabana pag-establish sa Defeat COVID Coordinating Center where among madala mga congressmen ang mga concern sa tagsa-tagsa ka-distrito. Sa atong mga katawhan, sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Although sa akong na-mention earlier, doon na pagyapon tay mga kaigsunan
nagahig ulo. No? Mo violate sa curfew, mo violate sa atong quarantine enforcement. Dito sa Manila, which I believe is also applicable here, mingon ang atong mga medical frontliners. This COVID battle is not won in the hospital, but on the street. Nagaagad kani sa strict compliance with our quarantine guidelines. Mga kaigsunan ko sa segundo distrito, together, we fight as one. We win as one. We heal as one. Daghang salamat.